Pag-usapan pa natin ang pagkamatay ng isang motocross rider sa Maguindanao del Norte. Kasama si Mobile Journal, Kayla Makantan. Kayla, nahuli na ba ng mga otoridad ang suspect sa krimen na ito? Yes. Pops Shay, minutes lang no, before itong ating ere, nakausap natin yung hepe ng Dato Odinson Suat para maibigay yung latest update nga. At sa ngayon, ongoing pa yung kanilang pagpaplano sa pagtugis. So at this moment, no, at large pa rin itong ating suspect. Actually, hindi pa nga ito maituturing ngayon na suspect, Pops Shay. Sa ngayon, meron pa lang silang isang person of interest na tinututukan at tumanggi sila na ilabas muna yung pagkakakilanlan nito para daw hindi ma-compromise yung kanilang investigasyon at mapabilis yung pagka-aresto dito sa ating person of interest. So siya nga talaga ito. Kayla, sino ba yung mga kasama ng biktimang si Boyet dun sa trail ride? Yes, Pops Jay, ayan isang paglilinaw pa yan ni Hepe no ating nakausap kasi ang pumalat dito sa local media na balita may kasamang grupo ito ng si Boyet, yung ating victim. Pero nung kinumpirma sa pamilya, ang usapan pala ay mauuna si Boyet na pupunta doon sa kanilang trail ride at susunod lang itong kanyang mga kaibigan, mga kasama niya na talaga na nagra-ride doon nga sa Barangay Awang, yung bulubundukin doon. At kaya nung sila ay sumunod na, at magkaiba rin daw Pops yung daan na kanilang tinahak, no? Yung tinahak ni Boyet na mag-isa at nung grupo na susunod sa kanya. At nung nakarating na nga sila doon sa parang meeting place nila kasi nag-update pa daw si Boyet that time na nandoon na siya at inaantay niya yung kanyang mga kasama. Doon na sila nagtaka dahil wala na nga doon si Boyet. Doon na sila nag-start na maghanap. So yun yung pagkukumpirma ng mga kaanak ng ating victim na si Boyet, Pops Jay. Kailan napag-alaman ba natin na madalas tahakin ang ruta na ito nung biktima, no, na si Boyet? Kung trail rider siya at kabisado niya yung kanyang tinatahak, no, gamit ang kanyang motorsiklo, kabisado niya dapat itong lugar na ito at hindi ito madidelay o alam na talaga kung saan siya dadaan. Yes, Pops Jay. Kaya nga talagang nagtaka rin yung kanyang mga kasamang grupo kasi itong si Boyet talagang kilala siya doon sa lugar at may kilala pa siya, Pops Jay, na talagang pumupunta doon sa mga pinakaliblib daw na lugar, pinakamatatarik na bahagi para mag-abot ng tulong. Kaya nga talagang nagtaka sila nung dumating doon at wala si Boyet at syempre, Pops Jay, nag-update siya na nandoon siya tapos hindi nila dinatnan. Kaya yun yung isang pinagtataka. Pero ayon sa ating mga otoridad, Pops Jay, yung lugar kasi doon sa Barangay Awang, yung kanilang tinahak na bundok, talagang mahirap daw talagang puntahan. Oo, kahit daw yung mga simpleng mga motorsiklo, Pops Jay, talagang mahihirapan at baka hindi kayanin na makapunta doon. Kaya ito din yung isang challenge sa ating otoridad sa pag-iimbestiga dahil nga naghahanap sila ng iba pang mga testigo na makakatulong sa pagturo dito nga sa ating person of interest. Alam mo, Kayla, looking at his motorcycle, yung Husqvarna, no, masasabi ko sa sarili ko na hindi ito bagito. At talagang mukhang veterano itong rider, no, dahil hindi madaling gamitin yung motor na yan. Especially nabanggit mo sa report mo na naghahatid pa siya ng mga tulong sa mga liblib na lugar. Kung hindi pagnanakaw ang pakay, iniwan ang mamahaling motorsiklo. May idea na ba ang mga otoridad kung bakit pinatay o anong posibleng motibo? Si Boyet, bakit pinatay? Oo, totoo, Pops Jay. Kaya nga itong ating otoridad, nagtaka rin na hindi yun yung pakay nitong pumatay, no? Hindi yung motorsiklo dahil nga iniwan doon. At isinatabi na talaga nila yung anggulong yon at ayaw nila, Pops Jay, no? Ayaw nilang ilabas yung tinitignan nila ngayon na motibo kaugnay din doon sa ating person of interest dahil natatakot sila na baka maging sagabal sa kanilang sa pag-usad nga ng kanilang investigation kasi as of now parang tuloy-tuloy naman at nasa tamang path naman daw sila dito sa investigation. Kaya ayaw nila, Pops Jay, na ilabas muna yung mga involved na pangalan o yung anggulo na kanilang nakikita ngayon na posibleng dahilan sa pagpatay dito kay Boyet. Pero kung meron mang makakadagdag daw, no, yun na kanilang dagdag na panawagan na lang. Kasi, Pops Jay, hindi na rin naharap ni Hepe na magbigay talaga sa atin ng panayam dahil napaka-busy talaga. Isiningit lang tayo, Pops Jay, para maibigay yung latest update talaga dito sa kaso. So, nananawagan sila dun sa mga may information na nalalaman kaugnay dito sa insidente na lumapit
para mabigyan naman ng hustisya itong si Boyet kasi talagang kilala talaga, Pops J, kilala daw talaga siya doon sa probinsya bukod sa pag-ride, talagang nag-aabot talaga siya ng tulong sa mga malalayong lugar. Bukod dito, Pops J, kasi isa din siyang municipal government employee, so posibleng tinitignan dito yung sa trabaho o personal na grudge. Yun ang mga posible, Pops J. Maraming salamat, Mobile Journal, Kyla Makantan.